Beshi, hello po. For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo, sa mga hindi nakakaalam, yung pagkuha ng online visa. Para po to doon sa mga, una sa mga hindi nakakaalam, at saka po doon sa mga kagaya ko na mga Taiwan passport holder or mayroon na pong Taiwan ID. At wala pa pong Philippine passport. So, kailangan po natin kumuha ng visa kung tayo po ay uuwi ng Pilipinas. Di po ba? So, ano ko lang po kayo sa online. May tatlo pong paraan kung paano tayo kukuha ng visa. Una po is, application online. Then, the second po is, kayo mismo po ang pupunta sa MECO. And the third is, sa agency po. Through agency, magpapalakad po kayo sa kanila. So, sa kaibahan naman po ng online visa sa agency. Ang unang-una pagkakaiba po is yung price. Kasi sa online sa online mura. Mas mura sa online po, 1,500 for only 1,500 lang. And then sa agency po, nagre-range po sila ng 1,600 to 1,800. I'm not sure po, pero dyan po sila nagre-range sa ganyang price. And then, sa MECO naman, kung kayo po pupunta, syempre, yung time nyo, yung effort nyo pagpunta, at yung pamasahe nyo papunta sa MECO, or kung malapit kayo sa MECO. Yun po. Ang pangalawa naman pong pagkakaiba is, hindi pwede ang bata. So, sa online po is, 15 years old and above lang po. Yun lang po ang pwede. Ngayon po kung may kasama kayong bata or anak, basta kasamang bata, wala pang 18 years, wala pang 15 years old, kailangan po mismo, kayo po mismo pupunta sa MECO or magpapa-agent po kayo. Yun po yung kasi hindi po pwede online visa ang bata. Pangatlo naman pong pagkakaiba is yung kapag ka po online application po tayo, yung visa po na makukuha natin is ipiprint natin. Yun ang gagawin natin. Unlike sa agency po or pupunta kayo sa MECO mismo, ang mangyayari po pagka ang visa ninyo is itatatak na siya sa passport, which is sa online, hindi po ganon kasi nga po online. So, ibig sabihin, i-email po sa atin yung visa at saka tayo na lang po ang magpapaprint. Ganon po. Tapos, ipapaprint po kasi po yun yung ipapakita natin sa airport sa Taiwan or sa Pilipinas. And then, pang-apat is yung mabilis po yung online visa. It takes time, 20 minutes or half hour yung dating ng visa. Pagka na-approve na po yung payment and then mabilis lang po, andyan na po yung visa. Pwede na natin ipaprint kasi isisenta nila. Unlike sa mga agency, pag agency po, hindi ko lang po sure, parang minsan 3 to 7 days, something like that. Hindi po ako sure, pero ganun po. Hindi po mabilis, ganun kabilis. Pagka sa agency, pag sa MECO naman po, meron po silang rush, makukuha nyo rin yata within that day. Yun nga lang po, I think, medyo, hindi ko pa alam yung bayad, pero syempre, medyo mataas po kasi rush. Yun po ang mga kaibahan. Kaya, for the next. Ayan, hello. Ito nga mga beshi, ito po yung kukuha tayo ng visa. Pwede rin po ang cellphone, pero akong gamit ko is laptop. Ayan, i-search nyo lang po yung MECO Visa Application. Ayan. MECO Visa Application, search, and then click nyo po yan. And tapos, yan, yung may logo po siya ng MECO Economic Cultural, ito po. I-click nyo lang po ito. Tapos po, yan ang lalabas niyan. After, yan ang lalabas. Ayan. Para kaya nyo pong kumuha ng visa. Ayan. Tapos po, i-click nyo lang yung
kung ano yung gusto nyo. Electronic, appointment, passport releasing, meron din po silang mga ganyang service. So, dahil po sa visa tayo, kaya ang i-click natin is electronic travel authorization. Ayan. Pagdating po dyan, yan naman po ang option. Merong login and apply. Since mag-a-apply pa lang po tayo, ito po ang i-click natin in yung apply. And then, mag-agree lang po. Tapos, just okay, and then, ayan na. Ayan. Tapos po, confirm yung, i-check nyo lang po itong box na to. Para, nag-confirm, nag-agree po kayo, ayan. Yan ang sinasabi niya. I confirm that I am a Taiwan passport holder, age 15 years old and above. And I have read, hindi nga po pwede ang bata gaya ng sabi ko. Ayan, check po natin yan. And then, continue. Ayan na po ang lalabas. Pagdating po dito, i-check nyo kung ano po yung may mga, may mga ganitong mga, may mga red na yan, asterisk, talaga pong kailangan siyang fill upan. Chinese name, as in yung Chinese name natin na nasa passport po. Yung Chinese character, yun po yung isusulat natin, Chinese character. Ito naman po, surname and given, yun na po yung naka-ABC na pangalan natin, naka-English na pangalan natin. Yun po yung ilalagay nyo. Tapos, ayan lang po, ito, hindi naman siya applicable. So, yung gender, date of birth, where are you applying for? And ilalagay nyo po is Taiwan. Ayan, Taiwan. Tapos, ang gender, date of birth, place of birth, kailangan po yan. ID information, yun po yung Taiwan ID ilalagay nyo. And then, yung ID Taiwan number, Taiwan passport information, expiry, and at saka yung expiry date, place of birth, kung saan po kayo ipinanganak, which is po, ang ilalagay natin is Philippines. Ayan. Tapos po, yung contact number nyo po yan, ha, number nyo po. Tapos ito, kung saan i-send po sa inyo, kaya yung kailangan yung email is yung gumagana talaga, kasi dyan po isi-send yung visa na ibibigay sa atin. Ayan, contact number nyo po. Tapos itong mailing address, kailangan po. Pwede naman din pong naka-Chinese siya kung ano po yung gusto nyo. Tapos yung occupation, kung wala naman trabaho or housewife, kayo po ang bahala maglagay dyan. And then civil status, pag sinabi nyo pong married, ayan, isusulat na rin po yung pangalan ng asawa. And then yung given name and surname ng asawa, tsaka yung contact number ng inyong asawa. Tapos yung pupuntahan nyo po sa Pilipinas, yung in case of emergency, ito kailangan rin yan, which is yung asawa nyo, kung sino po ang nyo. Tapos ito po, kapag cellphone number, naghihingi po siya ng area code, diba? Select to nung please select. Ito po, area code, 886 lang po. Ganun lang po, pati dito. Kailangan po siya fill upan lahat. Tapos yung address, same lang din. Pwede po ng Chinese uli, pwede po ng Chinese. And then, ilalagay nyo po yung flight nyo, kung kailan yung arrival nyo sa Pilipinas. Yun po yung ilalagay nyo. Tapos po dito, sa company and school, since wala naman is private, and then you can say it private, and then dito po none ang nilalagay ko dyan. Tapos address sa Pilipinas, not exactly the address ang sinilalagay ko. Pwedeng pag sinabi niyo, for example, ako po ay taga San Mateo Rizal, ayan, taga San Mateo Rizal po inilalagay ko dyan. Ganon, purpose of entry, yun lang po. Tapos travel source of travel fund, ang ilalagay nyo lang po is self. Yun lang po. Tapos, check nyo na siya, itong box na to. I-check nyo, and then, isi-save nyo po siya. Ayan, i-save. Click this save. Ilalagay nyo muna yung itong ano na to. Yung ano na to, yung verification code. Tapos, saka nyo po siya isi-save. Pag wala pong problema sa inyong pinil-upan, didiretso na po kayo sa next page. Pag hindi, babalik pa rin po kayo dito sa page na to, kasi kailangan nyo pong itama kung ano man yung hindi nyo na sulatan. Okay. Ayan, balik po uli guys dito na okay na po. Hindi ko
hindi ko po nailagay yung code number ng cellphone ng Taiwanese, which is yung 886. Kaya, ito po uli yung code number, and then, yung code verification, ilalagay po uli, and then, isi-save ko lang po uli siya kung okay na. Ayan, nag-okay na po siya, tapos, ito, may marireceive po yung email na darating. I-click nyo lang, and then, ito po, ayan. Ito na po yung lalabas niya. Nag-okay na po yung application ko. Ayan po. Ayan, okay na po yung application ko, guys. Nag-okay na siya. And then, meron po nakalagay dito yung etong additional application. Ito po yung unique ID. Isi-save nyo po yung unique ID at saka po yung password. Isi-save nyo lang po yan. Yan, yung password at saka yung unique ID kasi kakailanganin nyo po siya. Tapos sa ibaba, meron siyang new password. Depende po sa inyo kung gusto nyo na pong mag-change password kasi po may password na binigay sa inyo. It's up to you kung gusto nyo pong baguhin. Ayan. Ita-type nyo lang po yung new password, retype password, and then okay na po yon. Change password. Since ako po okay na muna ako sa password ko, i-continue editing ko lang po. Ayan. Click the continue editing. Tapos yan po ang lalabas. Ibig sabihin, may mali pa rin po sa ginawa ko. Meron pa rin po akong hindi nasagutan ng tama. Ayan, eto na po uli guys, natama ko na siya, mali pala yung nalagay kong Taiwan ID number. Ay, siya namang tunay. Kaya titingnan po natin ng maayos yung ano. Akala ko po is I yung nakasulat. Number 1 pala yun siyang Taiwan number niya. Okay, i-check ko na po uli ito. I have read, yan, check, and then save uli. Tapos yan po uli ang lalabas. And then, click lang, ayan. Okay na naman po uli siya. Hindi po. Tapos po guys, pag okay na po siya, may nakalagay na po. Kanina wala pong nakalagay kung mapapansin nyo. Hanggat wala kayong nakitang proceed to payment, mali pa rin po yung ginawa natin. Ayan, kanina wala po ko nakitang proceed to payment, kaya mali pa rin po yung sinulat ko. Ayan, continue editing. Ayan, pag may proceed to payment, ready na po, okay na po yun siya. Proceed to payment na po tayo. Ayan. Then, okay. Ayan na po lalabas siya. Proceed to payment, ito na po yung lumabas. Ayan, pag-proceed to payment na tayo. Tapos, sa payment na po tayo, continue lang po ang gagawin natin. Click the continue. Ayan, lalabas na po siya dito. Payment na po, kayo na po bahala kung anong gusto nyo ipasok na credit card. Pwede po siyang credit card or debit card. Kung wala po kayong credit card, pwede po yung post office natin na mga Visa card. Pwede nyo po yun ang gamitin nyo. Yun na po, okay na po yun. Ipasok nyo lang po, then okay na siya sa payment. Ayan guys, okay na ako sa payment, kaya okay na po. Ito na po yung ayan, magsisend po sila ng after ng payment, magsisend po sila if success po yung ating payment. Kaya po okay lang po 'yon. Tapos ito na po siya ang lalabas niyan. Ayan, ganyan. Magsisend po sa atin ng email. Pag hindi po siya nag-success, ibig sabihin, ulit na naman po tayo. Ayan, may proceed payment lang po siya. Gagawin nyo lang po ulit yung step na yon. Kaya nyo na po yung sundan. Gano'n na lang po siya, mga beshi. Thank you for watching.